So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, alam nyo, ang nakakatawa dito, bakit tuwing may sakon na po ang Pilipinas, bakit pa palagi pong umaalis ng bansa si Sara Duterte? So, ngayon, ang balibalita ngayon, ito, no, si Buday, si Inday Lustay. O, sabi niya dito, Malacanang on Tuesday said that Vice President Sara Duterte na may putok will be traveling to Japan from August 19, so bukas, to August 24 for a personal trip. Puta. Ano gagawin ni Sara doon? Magja-Japan-UK siguro yan doon, no? Personal trip eh. Hindi, mga kababayan, tinan nyo ha. Ito yung hindi ko makuha sa mga bobong mga DDS eh. Hindi nila alam na mga bobo sila kasi nga mga bobong mga DDS sila. Si Sara, labas ng bansa tuwing may sakuna. Ngayon ba nakita nyo ba si Sara ngayon na binabaha yung buong Pilipinas? Pati po yung Davao City? Wala, di ba? Wala. Pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin na sumusuporta itong mga bobong mga DDS dito nga po kay Sara. Alam niyo sa totoo lang, sa lahat po ng mga hindi magandang ugali ng isang politiko, na kay Sara na. Unang-una, kurakot. Pangalawa, tamad. Pangatlo, bobo. Di ba? Pang-apat, walang alam, bobo magsalita. Pang-anim, yung pinakamalupit, may putok pa. Puta, nakakahiya yan, di ba? Kapag yan, hinarap mo sa ASEAN countries yan, kakaway-kaway dun, puta, maaamoy yung putok niyan. That Philippine president, no? She have a bad odor, no? Gagalong-galong yan. O baka sabihin ng ibang bansa na, puta, mga Pilipino may putok, puta, nakakahiya yan, puta. Yan sinasabi ko sa inyo eh. Lahat po ng pangit, bilang isang politiko na kay Sara na. So, tingnan nyo to. Oh. Ngayon, mga kababayan, yung Davao City nga ngayon, binabaha din. Bakit? Nagsimula po talaga lahat yan noong panahon ni Digong. Ito yung hindi matanggap ng mga bobong mga DDS. Yung nangyari pong korupsyon, yung nangyari nga pong pagbaha ngayon, nagsimula po lahat yan noong panahon ni Digong. Kasi nga po, alam na pala ni Duterte na merong korupsyon na nangyayari, walang ginawa. Walang ginawa. Sabi lang ni Digong, kayo dyan ha, ngurakot kayo ha. O, tigil niyo yan. O hindi, di ba, kikis ko kayo. Ang hina mag-analyze talaga pa sa DDS. Alam niyo ang problema sa mga DDS, mga kababayan, no? Yung mga ganyang klaseng mga pag-amin ni Digong na nagsimula ang kurakot nung panahon niya, parang lumalabas lang sa tenga nila eh. Kaya bobo mag-analyze eh. Ngayon, mga kababayan, spoil brat nga yan eh. So sabi nga po dito ni Benny Abante, no? Representative Benny Abante question Vice President Sara Duterte's absence during the flood in parts of Luzon, saying she should face the impeachment proceedings and be present as the countries deal with the crisis, di ba? He also raised concern about the reported trips abroad while many Filipinos are affected by the floods. Alam nyo, no, ayan po nakikita ko kay Sara, no, na basta ako, okay ako. Bahala ka sa buhay ninyo. Di ba? So ito yung statement nga po ni Benny Abante. Panoorin natin to. Benny Abante. Bilang bishop, no, mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung baha eh. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine meron tayong impeachment court dito. Dapat humarap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. Sumasayaw pa siya eh. Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin. Nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Humarap ka na. Humarap ka na para matapos na ito. Okay, sige. Hindi. Anyway, well, ako patola po ako sa mga basher, no? Puro kakuda, magkano. Alam nyo, sabi ko sa inyo ganyan po kabobo tong mga DDS, mga kababayan. Pinagbibintangan kami na sumusuporta, no, na vlogger kay Presidente Bongbong Marcos na kami daw yung bayaran. Magkano daw eh? Sabi niya, magkano? Puta, ayan ang problema sa inyo eh. Bintang kayo ng bintang
na bayaran ng mga sumusuporta kay Presidente Bongbong Marcos, wala naman kayong ebidensya. No? Chismoso ka rin buha ka ng ina ka eh. Ito mga constituents, ito yung gusto kong i-debunk ng mga bobong mga DDS eh. Kung meron ng mga bayaran dito, putang ina si Banat Bay po yun. Kung meron mang bayaran ng mga vlogger dito, itong mga buhakan ng inang mga banateros po yun. Isipin nyo nga mga kababayan, pupunta sa SMNI, mag-a-anchor doon. Anong gagawin nila? Propaganda. Ano yun, hindi bayad? Sige nga, putang na, bobo ka rin eh, no? Magkano? Eh, ayun yung mga vlogger ninyo, bayaran, no? Magkano bayad sa inyo? Oh, bobo ko. Putang, isipin nyo sa sobrang desperado no, ng mga DDS, pati ngongo kinuha. Ako po isang niniis. Mahal na mahal ko si Nanay Ninong. Tapos sa sobrang desperado no, ng mga DDS, no, na makakuha ng bayaran na vlogger, pati po bumembang ng 13 years old kinuha. Tapos pupunta dito sa channel ko, Takero, magkano bayad sa'yo? Konting gamit ng common sense ha. Ayan ang pangit sa mga DDS, mga ka-streetwise eh. Lulusob-lusob dito, wala naman palang bala. Wala na kang utak, wala pang bala. Maganda kasi no, pag lulusob dyan, no, makikita ko yung comment, ay puta, mali pala ako, no. Mali pala ako. Alam nyo ba? Ito alam nyo ba? Ito kukwento ko lang ha. Kasi hindi dapat ilabas to eh, pero lalabas ko na po, no. Alam niyo yung salamat PBBM ni Yayam, nila Ka Coffee, at saka yung Banateros po ni Mike Cervera. Puta, gastos po nila yun. Umaaray na po sila ngayon. Kasi po yan yung ano na yan, yung programa nila na yan. Sa HQ po yan. Well, good job sa HQ kasi nagpahiram ng mga gamit, nagpahiram ng mga camera. Pero yung pagpunta-punta nila doon sa HQ, wala sila napapala doon. Dati may merienda nga daw sila. Dati ngayon wala na rin daw merienda. Ganon kami sumuporta sa presidente. Kaya nga hindi ako pupunta ng ng Banateros ng Bengador eh. 'Di ba? Kasi mamamasahe pa ako eh. Dito na lang ako sa bahay. Oh. 'Di ba? Tingnan mo, sasagot-sagot pa dito. Hindi, sagutin mo muna 'yung sinasabi ko. Paano mo nasabing bayaran ako? Tapos yung mga Banateros hindi. Oh, wala kang common sense. Hindi ko nga alam kung ba't nabuhay ka pa sa mundo eh. Alam niyo ang hirap ng ganun, no? Yung wala kang common sense. No? Baka mamaya pati street light, di mo alam kung paano basahin. Bugok. Oo, nakaka-imbiyer na mga buha ka ng ina, no? Oh. So ngayon mga kababayan ito malupit, no? Okay. So dahil nga po, ba't ganun yung slide ko? Parang mali ata, no? So ngayon mga kababayan, ito may papakita ko sa inyo. Ito pinaghirapan ko to papakita ko sa inyo. Pinaghirapan ko itong makuha. Okay. Exclusive. Sa akin nyo lang makikita to, no? Saan na ba tayo? Ito to. Close natin. Exclusive to, exclusive. Share screen pala. Share screen. Kalimutan ko na. Ito. Sige nga. Bobong mga DDS. Sige nga. Kaya nyo ba i-debunk to? Yan oh. So ito, tanggalin muna natin itong mga comment. Yan, okay. So ito hiningi ko talaga ito, no? Sana ba yun? Ito pala. Yan, hiningi ko talaga yan. So, ito nga po yung mga, what do you call this? Yung mga nakakataon ni Sara Duterte na sumagot, pero hindi siya pumunta. Ito yun eh. No? So, tinan nyo to So, September 23, 2024, in-invite po si Sara Duterte para pasagutin yung mga issues sa confidential fund. Ang nangyari, hindi pumunta. Yan, no? So, considering the aforementioned request, I reiterate my request to terminate this IR immediately. Yan, no? Pirma ni Sara yan, no? Ano ba gusto kong sabihin dito mga kababayan? No, si Sara Duterte, mga ka-streetways, pag may problema, tinatakbuhan. Alam niyo, dalawa lang po yan eh. Kapag yung problema tinatakbuhan, pwedeng guilty ka o talagang takot ka.
Eh si Sara mukhang hindi naman takot yan, nanununtok nga ng sheriff yan eh. So ibig sabihin nito, guilty siya. Alam niyo mga kababayan, no, ito yung hindi kayang sagutin ng mga bobong mga DDS eh. Na dapat hindi na po mangyayari yung impeachment trial ngayon. Kung sinagot lang sana ni Sara Duterte itong mga papakita ko sa inyo na invitation sa kanya na pinapasagot siya. O ito yung una. Actually madami yan. O, saan na ba yung iba? O ito, October 7. O, a letter of Zuleika Lopez, Undersecretary of Chief of Staff, OVP, to Honorable Joel Chua, Chairperson, October 7, 2024. Hindi rin umattend si Sara. O, anong sabi ni Sara dito? O si Zuleika Lopez pala to, no? In light of the foregoing, I respectfully submit that there was no failure to appear or respond to the invitations because I was duly represented for the September 18, 2020, blah, 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 whatsoever, no? Baka nang ina ka, Zuleika, no? So, madami yan. Akala kasi ng mga akala kasi ng mga bobong mga DDS, mga ka-streetwise, na yung impeachment trial ni Sara Duterte, gawa-gawa lang. Parang, ay, bukas meron tayong impeachment. Hindi. Ito po yung may mga pangyayari, no, na hindi umattend si Sara Duterte, so wala na pong choice kundi mag-impeachment na. Sabi ko nga mga kababayan, kung wala sanang ginawa si Sara Duterte at kung hindi sana siya guilty at kung sinagot niya sana itong mga invitation sa kanya na to, di walang impeachment. Hindi naisip ng mga bobong mga DDS yan eh. Kasi nga po, mga bobo nga po sila. Hindi nila alam na mga bobo sila kasi nga po, mga bobong mga DDS nga po sila. So marami yan. Marami yan. Saan ba tayo? Di ba? Pinaghirapan kong kunin yan. Kasi compilation yan ng mga documents. O ito pa, kailan ba to? October 7 din. So ayun, tinandami niya, no? Okay, so balik tayo. So ngayon mga kababayan, tinan nyo to. Ngayon, ang palusot ngayon ni Sara ito. Palusot ng abogado ni Sara pala, I mean. Wala dong bago. Di ba? Tinan nyo to. Sige, play natin yung video. Ganyan inilarawan ng depensa ni VP Sara ang testimonya ng unang hostile witness ng prosekusyon. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe. Tinutulan ng depensa ang pagtalakay sa mga isyu noong Davao City Mayor pa si VP Sara dahil hindi naman daw ito kasama sa articles of impeachment. Malinaw din daw ang Supreme Court jurisprudence na ang mga gawa o aksyon ng isang impeachable officer habang hawak niya ang impeachable position ang dapat na tinatalakay. Binasura ito ng impeachment court at pinayagan ang prosekusyon na mabanggit ito para sa kanilang pag-establish ng pattern. Pero Okay. nilinaw Actually, fair enough yun No, ito fair yun na hindi na dapat pag-usapan yung pagiging mayor ni Sara Duterte diyan sa impeachment court kasi nga po mayor pa siya noon. Fair yun, para saan fair yun? Sobrang fair nun. No? Pero yun nga lang mga kababayan, no, ang malupit na ginawa ni Chis Escudero dito, pinayagan pa rin po nila na pag-usapan yon kasi nga po, no, para ma-establish na Davao City Mayor pa lang si Sara Duterte, magnanakaw na po ng confidential fund. So, ibig sabihin, no, hindi nila pag-usapan kung anong klaseng mayor si Sara. Ang pag-usapan nila dito, mayor pa lang si Sara, magnanakaw na ng confidential fund. Ang nanadala niya hanggang sa pagiging vice-presidente niya. Ganon. Hindi naintindihan ng mga DDS yan. Tanga nga eh. ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na anumang aksyon ng VP noong mayor pa siya ay hindi bahagi ng impeachment trial at hindi Tama. ito maidadagdag sa mga reklamo laban sa kanya. Sabi ni Defense Panel Spokesperson Attorney Michael Powa, walang bago sa mga pahayag ni Acosta. So today it was a lot of confirmation of what she already stated in the House. Pero tingnan muna natin kung saan patungo to. Ayoko rin. Diyos ko. In my own opinion, mga kababayan ito alam nyo, ito yung sinasabi ko dito Wala dong bago sa mga sinabing araw po ni Gina Acosta. Ang tanong, sinagot na ba ni Sara? Sinagot na ba ni Sara yung mga sinabi ni Gina Acosta? Alam niyo, naalala ko to nung sa Committee on Good Governance pa lang si Gina Acosta, nung tinatanong siya dito. Nung masusukol na siya, alam niyo ginawa niya? Nagdrama. High blood daw po siya, kaya hindi na tuloy yung hearing. Naalala niyo yun? Nung tinatanong si Gina Acosta, na bakit ka sumunod kay Sara Duterte na alam mong mali? High blood ako.
O yung high blood ilan? 150 over 100. Actually, borderline nga lang yun eh. Hindi naman kailangan ma-hospital dun eh. Pero ayun ang point natin dito mga kababayan. Sinasabi po palagi ng kampo ni Sara na wala daw pong bago sa mga sinasabi nga daw po ni Gina Acosta. Oo nga, tama. Walang bago, pero wala naman kayo sinagot no sa walang bago. Hindi po magiging bago yan, no? Hangga't hindi ninyo sinasagot. Tama ba? O di ba? Magiging luma lang yan pag sinagot nyo na. Alam nyo napaka ganito ba yung mga abogado ni Sara na binabayaran niya ng milyon? Ganyan sumagot, walang bago, pero wala namang sinagot. Ganyan po kasi ang mga DDS, mga kababayan, ayaw ng sagot. Sa totoo lang. Kasi nga po, mga kulto po sila. Di ba ganyan po yung mga DDS, ayaw nila ng katotohanan eh. Kasi pag sumagot po si Sara Duterte, naku, patay tayo dyan. Actually, nung sinabi ni Gina Acosta na kaya ako sumunod na kahit mali dahil utos ni Vice President ni Madam, doon pa lang finish na yung usapan eh. Di ba? Gumawa ng illegal dahil utos ni Madam. Oh. Saan ba tayo? Next. Mag-conclude ng anything at this point dahil unang araw pa lang ngayon, actually unang salang pa lang ng direct Isa pa yan, no? SDO. SDO pero bobo Ewan ko ba, no? Hindi, alam nyo, yung Gina Acosta na yan, mga streetwise. Panahon pa lang nung ni Sara sa Davao City, kasama niya na po yan. Kasama yung Zulaika Lopez. So yung scheme na ginagawa nila, nung napag-maniover ng confidential fund, same personalities lang din po. Tandaan nyo nagkano pa yung confidential fund ni Sara nung nung Davao City Mayor? Mahigit 2 bilyon. Ganyan. Magnanakaw talaga. examination. Nakahanda na ang depensa na isailalim sa cross-examination si Acosta sa oras na matapos ng prosekusyon ang direct examination sa kanya ngayong Martes. So ngayon mga kababayan, ito ang tanong ko lang dito, itong hostile witness nga po na si Gina Acosta, hindi ko po alam kung anong klaseng tanong ang gagawin po ng depensa sa kanya. Ano nyo lang, i-visualize nyo lang, i-analyze lang natin. Bukas, posibleng tatanungin nga po si Gina Acosta ng depensa. Anong tanong ang gagawin nila doon? Umamin na. Umamin na anong tanong pang gagawin nila doon? Kaya yun, ganon. Wala na ako ba kayo hindi kasi namamalat yung ko. Yan. So yan, iwanan muna natin yung topic na yan ngayon. Pag-usapan natin yung si Bongo, yung pinaka-thumbnail natin.